Ayos din ang trip ng mga tanungan dito ni Sasot, no? Bigyan po natin ng reaction to. Sabi ng tanong ni Sasot, OMG, kailangan na ba naming mag-apply ng visa for Mindanao? Para siguro sagutin at bigyan ng reaksyon? Siyempre hindi, dahil hindi naman ibang bansa ang Mindanao, no? Hindi natin alam kung sarcastic, seryoso, or nagjo-joke lang dito si Sasot, Pero kung ako ay dati niyang taga-subaybay sa kanyang platform, na naimpluwensyahan, naniwala at nakikita yung mga post niya na pinopromote ang unity, ang pagkakaisa narrative, tapos bigla akong makikita na ganito, ganyan ang kanyang tanungan, anong maiisip ko? So, syempre ako, personally, iisipin ko, pinagtitripan ba ako nito? 'Di ba? Pinaglalaroan ba ako nito? Kasi pagkatapos mo kaming impluwensyahan ng ganitong narrative, biglang iba na. Completely opposite na yung narrative at mga tanungan na ipinapakita mo sa amin, no? So ako, mag-iisip ako at kayo, dapat mag-isip na rin kayo. Again, hindi natin alam kung seryoso to o hindi, pero hindi po dapat ginagawang joke ang mga ganitong bagay, So again, hindi po kailangan mag-apply ng visa sa Mindanao dahil iisang bansa po tayo, iisang Pilipinas, At hindi kailanman mangyayari na mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sabi pa niya dito, unity, noun, the English translation of pagkakaisa by someone who really meant pang-iisa. Yan po yung kuda niya ngayon. Samantalang dati, ang narrative nila, magkaisa. Eto pa, sabi niya dito, sana i-expel na lang ng Manila ang Davao sa Pilipinas, katulad ng ginawa ng Malaysia noon sa Singapore. Grabe, no? So, ang tanong, anong reason? Bakit siya nagkaganyan? Anong reason? Bakit nag-iba ang mga kuda niya? Well, sa palagay ko, kahit ano pang rason niya, valid or invalid reason man yan kung bakit nagbago ang narrative niya at pinaninindigan niya, isa lang ibig sabihin nito. Sa tingin ko, nagkamali sila ng naging desisyon noong 2022. At kung nagkamali sila, ibig sabihin, hindi nila ginamit ang kokote nila. Naging gullible sila. Ganun lang po kasimple yun.